Secretary of National Defense Gibo Teodoro ay naging mas matapang o mas determinado sa kanyang mga aksyon o pahayag. And then, suddenly the Philippines, not Taiwan, becomes the flashpoint in the South China Sea. Oh yes, definitely. If China were to take the Sierra Madre, would that merit America's intervention? If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. And you would expect American And we intervention? will react, and naturally we would expect it. You're talking about a rusty old warship. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that? There are people in there. That is an outpost of Philippine sovereignty. So we're not talking about a rusty old vessel solely. We're talking about a piece of Philippine territory in there. Maaaring ito ay dahil sa mga isyung kinakaharap ng bansa, tulad ng mga tensyon sa West Philippine Sea o iba pang mga hamon sa seguridad. Nadala na ang mga opisyal tulad ni Teodoro ay nagpapakita ng higit na determinasyon kapag kailangang ipagtanggol ang bansa mula sa mga banta, lalo na kapag may mga isyu ng teritoryo o pambansang seguridad na kailangang harapin. Binanggit ni Secretary Teodoro sa kanyang foreign media interview na kapag ang BRP Sierra Madre na ang inatake ng China, ito ay isang act of war at lalaban ang mga sundalo na nakadestino sa lumang barko. At ito na rin ang hudyat ng pag-invoke ng Mutual Defense Treaty ng US at ng Pilipinas. Pero sa kabilang banda, ano nga ba ang sadya ng German Navy at bakit nila binisita ang Taiwan at ang bansa natin ngayon? Ano ang pag-uusapan sa pagitan ng Germany at ng Philippine Navy, pati na rin ni Secretary Gibo Teodoro? Bakit lalong tumapang si Secretary Teodoro? Sigurado may mga ipinangako ang mga kalahi ni Adolf Hitler kay Secretary Teodoro upang palakasin ang ating defense system, lalo na sa Indo-Pacific region. Ang pagpapadala ng Germany ng kanilang warship sa rehiyon ng Asia, kabilang ang Taiwan at Pilipinas, ay bahagi ng kanilang mas malawak na misyon para sa pagpapanatili ng kalayaan ng paglalayag o kung tawagin ay freedom of navigation at pagpapakita ng suporta sa mga pandaigdigang batas at kaayusan ng dagat. Ito rin ay may kaugnayan sa mga tensyon sa South China Sea, kung saan nais ng Germany na ipakita ang kanilang paninindigan para sa malayang paglalayag sa mga internasyonal na karagatan, lalo na sa mga rehiyon ng may mataas na aktibidad ng militar. At ito ang ilan sa mga dahilan ng misyon ng Germany. Pagtulong, una ay ang pagtulong sa pagpapanatili ng pandaigdigang kaayusan. Sinuportahan ng Germany ang United Nations Convention of the Law of the Sea o kung tawagin ay UNCLOS na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng mga karagatan. Ikalawa, pagsuporta sa mga kaalyado. Nais ng Germany na ipakita ang kanilang suporta sa mga bansa tulad ng Pilipinas, Taiwan at iba pang mga kaalyado sa rehiyon na may interes sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Asia-Pasipiko. Ikatlo, pagprotekta sa mga interes sa kalakalan. Mahalaga sa Germany ang rehiyon ng Asia-Pasipiko dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan. Ang pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag sa South China Sea ay kritikal para sa ekonomiya ng maraming bansa, kabilang na ang Germany. Sa pangkalahatan, ito ay pagpapakita ng Germany ng kanilang interes sa seguridad ng rehiyon at ang kanilang layunin na makibahagi sa pagpapanatili ng kapayapaan at kalayaan sa mga dagat. At ito ang mga bansang posibleng makatunggali ng China
sa giyera ay ang mga bansang may malawak na karanasan sa ikalawang digmaan pangdaigdigan, ang World War II. Mga bansa ng Japan, Germany, Philippines at ang Estados Unidos na magsasanib ng puwersa para harapin ang China na gahaman at walang kinikilalang batas internasyonal. Hanggang dito na lang po mga kaibigan at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang aking channel. Maraming salamat mga kaibigan, hanggang sa muli.